Ang ika-9 na kaarawan ni Arthur ay naging isang pagdiriwang na punang kasiyahan, tawanan, at taos-pusong mga sandali na tunay na nagpamalas kung gaano siya kamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsimula ang kasiyahan sa pagputok ng mga party poppers habang sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng "Maligayang Kaarawan, Arthur." Ngumiti si Arthur at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng naroon para ipagdiwang ang isa na namang taon ng kanyang buhay. Si Alice, ang kanyang ina, ay nakangiting napapailing sa bilis ng panahon, hindi makapaniwala na 9 na taong gulang na ang anak niya. Si Vincent naman ay nagpatawa, sinabing itigil muna ang pagiging sentimental at magdiwang na lang muna. Kasabay ng palakpakan, dumating ang napakasarap na handaan, may beef steak, sushi, at kung ano-ano pang putahe na ikinatuwa ng lahat. Si Tabitha, na palaging masigla, ang nagsabi sa lahat na huwag lang titigan ang pagkain, kailangan na itong simulan. Kaya't nagsimula na ang kasiyahan at kainan. Habang may halong alak at masasayang kwentuhan. Habang masaya silang kumakain, nagsimula ang kulitan at kwento-kwento ng mga nakakatawang alaala. Biniro ni Adam si Durden tungkol sa isang insidenteng nasunog ang likod ng kanyang pantalon at napilitan siyang umuwi ng tila hubo. Napahiya si Durden ngunit gumanti si Jasmine kay Adam, ikinuwento ang isang nakakahiya nitong karanasan sa loob ng isang dungsyon kung saan siya ay napaihi sa sarili dahil sa takot sa isang horned mole. Nanlaki ang mga mata ni Adam sa kahihiyan habang humagalpak sa tawa ang lahat. Ang tagpong iyon ay nagbigay ng isang masayang alaala, punang kulitan at tawanan na tila ba isang pagtitipon ng tunay na pamilya. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa loob ng bahay para sa pagbibigay ng mga regalo. Inabot ni Reynolds ang isang kahon kay Arthur, sinabing ito ay mula sa kanilang mag-asawa, agad namang sumingit si Ellie, ang nakababatang kapatid ni Arthur, na nagsabing kasama rin siya roon. Maingat nilang binuksan ang kahon at laking gulat ni Arthur sa laman nito, isang magagarang guwantes na gawa sa balat ng isang bihirang hayop na tinatawag na spiked orots, na mismong si Reynolds ang nangaso. Bawat guwantes ay may 3 batong may nakabaong spell na kayang magpagaling ng isang beses. Ipinaliwanag ni Alice na ito ay para sa kaligtasan ni Arthur sa kanyang mga misyon. Mula sa puso, niyakap ni Arthur ang kanyang mga magulang at sinabing, "Perfect ito. Salamat po. Mahal ko kayo." Sunod namang lumapit sina Vincent at Tabitha na may sarili ring handog. Sa biro ni Vincent, lumuhod ito na tila ba magpo-propose, ngunit agad siyang sinampal ni Tabitha sa batok at sinabihang tigilan ang pagdrama. Ang regalo nila ay isang peres ng mahiwagang singsing, isa para kay Arthur at isa para kay Alice. Kapag bumaba ang mana level ni Arthur, ilaw ang bato sa singsing ni Alice. Bagamat simple, ang regalo ay napakamakabuluhan.